Bumalik na naman ang demonyong sumapi kay Regan. Bakit napiling sapian ng dalawang magkaibigan? Maayos pa kaya itong kaguluhan? Ito ay ang pelikulang The Exorcist Believer na pinalabas ng taong 2023. Mga ihot-iha, simulan na natin ang kwento. Sa Port-au-Prince, kung saan ang photographer na si Victor Fielding ay kumukuha ng mga litrato habang nagbabakasyon kasama ang kanyang buntis na asawang si Soren. Nakipagkita siya sa isang voodoo priestess na nagsasagawa ng isang ritual upang magbigay ng basbas sa anak ng mag-asawa. Bigla na lang lumindol sa lugar. Sinubukan ni Soren na lumabas sa kanyang gusali, ngunit lubha siyang nasugatan sa ilalim ng mga nahuhulog na semento. Ilang sandali, nahanap siya ni Victor. Bago siya mawalan ng malay, hiniling niya kay Victor na protektahan ang kanilang anak. Sa ospital, sinabihan si Victor ng mga doktor na sadyang mapanganib ang magiging operasyon para masalba si Soren at posibleng ikamatay din ito ng bata sa sinapupunan. Isa lang ang kaya nilang masalba at pinapili si Victor kung sino sa dalawa. Makalipas ang 13 taon, nakatira si Victor sa Georgia kasama ang kanyang anak na si Angela na madalas tinitignan ng mga larawan ng kanyang ina. Nawala ang pananampalataya ni Victor sa Diyos dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Habang papunta sa paaralan, napagsabihan ni Victor si Angela dahil sa pagsusuot ng scarf na pag-aari ng kanyang ina. Pumapasok siya sa paaralan kasama ang kanyang kaibigan na si Catherine. Habang nasa classroom, gumawa sila ng mga plano kasama ang isa pang kaklase, si Deshana, na pumunta sa gubat pagkatapos ng klase, ngunit si Angela at Catherine lang ang tumuloy. Samantala, nagtatrabaho si Victor kung saan kumukuha siya ng litrato para sa isang pamilya. Nang inuwi na niya ang mga litrato, napansin niyang may mga kakaiba sa mga larawan. Tumawag si Victor kila Catherine dahil sinabi sa kanya ni Angela na doon siya mag-aaral. Ngunit ang paalam sa ina ni Catherine na si Miranda ay pupunta ang mga babae sa bahay ni Deshana. Sinamahan ni Victor sina Miranda at ang ama ni Catherine na si Tony para hanapin sila at nakarating sila sa isang lugar kung saan nakita nila ang mga backpack ng mga bata at nakita ni Victor ang sapatos ni Angela sa may tubig. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan ng mga magulang sa mga autoridad na nagsimulang maghanap sa mga bata. Habang hinahanap ang dalawang bata, si Victor ay sinalubong ng mga kapitbahay para tumulong, ngunit tinanggihan niya ang mga ito at pinauwi. Nahanap ng isang binata at ng kanyang ama sina Angela at Catherine na nagtatago sa kanilang kamalig at dinala ang mga babae sa ospital. Ang kanilang mga paa ay namumula at puro paltos at ang kanilang balat ay sugat-sugat. Parang wala din sila sa kanilang mga sarili. Inuwi ni Victor si Angela kung saan naikwento niya na siya at ang iba pang mga batang babae ay naglaro sa gubat kung saan sinubukan nilang kontakin ang espiritu ni Soren na humantong sa pagkakahulog nila sa butas. Nagsimulang magpakita si Angela ng kakaibang pag-uugali tulad ng pakikipag-usap sa isang hindi nakikitang nilalang at pagpapatay sindi sa mga ilaw. Habang nasa banyo si Victor, napansin niya na ang tubig ay naging itim at nakita niya ang isang buong kuko na tila nanggaling sa paa ng anak niya. Habang hinahanap ni Victor si Angela, biglang lumitaw ito at hinila ang mukha niya gamit ang scarf ng kaniyang asawa. Pagkalabas niya ng kwarto para sundan ang anak niya, nakita niya ito na nangingisay sa sahig. Dali-daling nagpunta sina Victor sa ospital. Dinala ni na Miranda at Tony si Catherine at ang kanyang mga kapatid sa simbahan para magmisa. Habang nagpapasalamat ang pastor sa Diyos para sa pagbabalik ni Catherine, makikitang tulala ang bata at tila wala sa sarili. Sa gitna ng misa habang nagkokomunyon, biglang nawala si Angela at lumabas galing sa likuran na puno ng dugo. At nagsimula siyang paulit-ulit na sumigaw ng ang katawan at ang dugo. Ang katawan at ang dugo.
hanggang sa nilapitan siya ng kanyang mga magulang para pakalmahin. Sa silid ni Angela, sinuri siya ng kanyang nurse na si Ann. Kinausap siya ni Angela tungkol sa kanyang nakaraan. Nabanggit ang pangalan ng isang bata nang biglang magsimulang duguin si Angela mula sa ibaba. Bumisita si Ann sa bahay ni Victor at sinabi sa kanya na nagsasanay siyang maging madre noon, ngunit nabuntis siya, isang bagay na hindi niya sinabi sa kahit sino. Ngunit narinig niya ito mula kay Angela sa ospital. Binigyan ni Ann si Victor ng isang libro mula kay Chris McNeil na nagdokumento ng kanyang karanasan matapos masapian ang anak niya na si Regan. Binasa ni Victor ang aklat ni Chris at nanood ng mga panayam sa kanya. Hinanap niya ito at natagpuan siya sa kanyang tahanan kung saan siya nakatira mag-isa. Nakwento kay Victor na pinutol ni Regan ang pakikipag-ugnayan sa kanya pagkatapos niyang isulat ang kanyang libro. Ipinaliwanag ni Victor ang kanyang sitwasyon kay Chris na gumugol sa huling ilang dekada ng kanyang buhay sa pag-aaral ng mga pamamaraan ng exorcism ng ibang relihiyon. Dinala ni Victor si Chris sa ospital para makita si Angela. Naniniwala si Chris na ito ang parehong demonyo na sumanib kay Regan, lalo na't narinig niya sa bibig ni Angela na hinihintay siya ng anak niya sa impyerno. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni Catherine kung saan nakilala ni Chris ang batang babae at narinig din ang parehong mga panunuya tungkol kay Regan. Habang papalapit siya sa pagtatangkang paalisin ang demonyo sa katawan ni Catherine, ang bata ay biglang kumuha ng krus at dinukit ang mga mata ni Chris. Siya ay isinugod sa ospital kasama si Victor na humihingi ng paumanhin para sa nangyari sa kanya. Ngunit hindi nagsisisi si Chris sa pagsisikap na tumulong. Matapos maospital si Chris, nakipag-usap si Ann sa isang kaibigan, si Father Maddox, na nagpaalam sa simbahang Katoliko upang magsagawa ng exorcism. Ang mga magulang ni Catherine ay pumunta sa kanilang sariling kaibigan at pastor, si Don Revans. Samantala, binisita ni Victor ang libingan ni Soren at nakahanap ng isang hoodoo practitioner, si Dr. Beehive, kaya humingi rin siya ng tulong sa kanya. Kasama rin nila si Stuart, isang Pentecostal preacher. Sinabi kay Father Maddox na hindi inaprubahan ng simbahan ang exorcism dahil sa posibilidad na mapatay ang nasapian. Tinipon ni na Victor Miranda at Tony ang grupo habang pinagsama ang dalawang batang nasapian sa iisang bahay. Tinali sila sa mga upuan na nakapako sa sahig. Sinimulan nilang subukan ang isang ritual upang paalisin ang mga masasamang espiritu. Sa panahong iyon, ang demonyo, si Lamashtu, ay nagsasalita sa pamamagitan ni Angela na inihayag na ang orihinal na pinili ni Victor na iligtas noon ay si Soren sa halip na si Angela, at ang tunay na boses ni Angela ay lumabas upang sumigaw sa kanyang ama para sa desisyong iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Lamashtu na ang isang batang babae ay mabubuhay at ang isa ay mamamatay. Ang mga magulang ay pinilit na pumili sa dalawa. Maya-maya ay bumalik si Father Maddox at nagsimula siyang magsagawa ng kanyang sariling exorcism kahit walang basbas ng simbahang Katoliko. Pagkatapos ay pinaikot ng demonyo ang ulo ni Father Maddox bago siya bumagsak at napatay. Sinimulan ni Victor na makipag-ugnayan kay Angela. Ginamit din niya ang scarf ni Soren upang mailabas ang totoong Angela. Pagkatapos ay sinabi ni Tony na si Catherine ang pinipili niya para mailigtas, at ang katawan ni Angela ay biglang lumutang paitaas habang naglalabas ng likido sa kisame galing si bibig at saka bumagsak. Habang hawak ni Victor ang kanyang anak na babae at umiiyak, si Catherine ay tila nabuhay ng ilang segundo bago bumagsak ang kanyang ulo. Lumitaw ang kanyang espiritu sa parehong lugar kung saan nagpunta ang mga batang babae sa gubat, at hinila ni Lamashtu ang espiritu ni Catherine papuntang impyerno dahil ang napili pala ay ang mamamatay. Nagising si Angela habang si Miranda at Tony ay umiiyak sa tabi ng katawan ni Catherine.
Makalipas ang ilang araw, bumalik si Angela sa kanyang normal na buhay at nagkaroon ng mas magandang relasyon sa kanyang ama. Sina Miranda at Tony ay nagdadalamhati pa din sa pagkamatay ni Catherine. Muling bumisita si Victor sa libingan ni Soren at si Ann naman ay nagpahayag sa pulis kung saan muling pinagtitibay niya ang kanyang pananampalataya. Sa huli, narinig ni Chris na may bumibisita sa kanya sa ospital. Ito pala ay si Regan, pumunta upang muling makasama ang kanyang ina. Please subscribe at paring ng bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Maraming salamat mga apo.